mga mahal naming kapwa pensyonado, mga retirado, at mga senior citizen ng ating bansa. Bago pa man kayo mag-scroll o mag-skip, pakiusap, makinig muna kayo ng ilang segundo. Dahil ang video na ito ay para sa inyong kapakanan, para sa inyong pera. At ngayong Mayo 2026, may isang balita na talagang kailangan ninyong malaman tungkol sa 3,000 na pension add-on na pinag-uusapan ng marami ngayon. Sabay ba itong ilalabas kasama ang inyong regular na pensyon? Sino ang makakakuha? Kailan darating? At paano kung may loan deduction ka pa? Lahat ng ito sasagutin natin ngayon, kaya huwag ninyong palampasin ito, manatili kayo, at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na ito ng malinaw, ng simple, at ng tapat. Ngayon, pag-usapan natin ang pangunahing tanong. Ano itong 3,000 pension add-on na maririnig na natin ngayong Mayo 2026? Marami sa ating mga kababayan ang nakatanggap na ng mensahe mula sa mga kamag-anak o nakakita ng post sa Facebook na nagsasabing may dagdag na 3,000 sa pensyon ngayong buwan. Totoo ba ito? Oo at hindi. At iyan ang mahalaga. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil marami ang naguguluhan dito. Ang 3,000 na add-on na ito ay bahagi ng karagdagang ayuda o supplemental benefit na inilabas ng pamahalaan bilang tulong sa mga pensyonado na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Hindi ito ang regular na pension increase na matagal na nating hinihintay. Iyon ay ibang usapan. Ang 3,000 na ito ay isang one-time or limited release na dagdag na tulong na inilaan para sa mga kwalipikadong pensyonado. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong marinig. Hindi lahat ng pensyonado ay automatikong makakatanggap ng 3,000 na ito. Merong mga kondisyon at iyan ang hindi alam ng marami. Para sa mga SSS pensioner, ang mga sumusunod ang kwalifikasyon. Una, dapat ay aktibo ang inyong SSS membership record at walang nakabitin na issue sa inyong account. Pangalawa, dapat ay nagsumit na kayo ng inyong ACOP o Annual Confirmation of Pensioners para sa kasalukuyang taon. Pangatlo, ang inyong pensyon ay hindi dapat kasalukuyang nakasuspinde dahil sa anumang paglabag ng patakaran. At pang-apat, dapat ay nakatala ang inyong tamang bank account o e-wallet tulad ng GCash, Maya o inyong UMID linked na account. Para naman sa mga GSIS pensioner, katulad din ang mga kondisyon. Kailangan ng updated na record sa GSIS, lalo na ang inyong contact information at account details. Kailangan din na maayos ang inyong e-card o GSIS card dahil dito ilalagay ang bayad. At higit sa lahat, ang inyong pensyon ay dapat na aktibo at walang irregularidad. Ngayon, pag-usapan natin ang release schedule. Kailan darating ang 3,000 na ito? Para sa mga SSS pensioner, ang target na release ay nagsimula na sa unang linggo ng Mayo 2026. Ang mga may deposito sa bangko ay karaniwang unang makakatanggap, kasunod ang mga gumagamit ng GCash at Maya. Ang mga tumatanggap ng tseke o nag-aabang sa ahente ay maaaring ilang araw pa ang hintayin, depende sa lokasyon. Para sa mga GSIS pensioner, ang disbursement ay ginagawa rin sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines, DBP, at iba pang accredited na bangko. Ang mga may GSIS eCard Plus ay maaaring direktang mag-check ng kanilang balanse sa pinakamalapit na ATM. Ang release schedule ay karaniwang sumusunod sa alpabetikong pagkakasunod ng apelido o sa petsa ng birthday ng pensyonado depende sa patakaran ng pinakamalapit na GSIS branch. Ang mahalagang tandaan dito ay huwag kayong mag-alala agad kung hindi pa darating sa eksaktong araw. Minsan may araw o dalawang pagkaantala, lalo na kung maraming pensyonado sa isang branch o region. Maging mapagpasensya and patuloy na mag-check ng inyong account. Ito ang hindi alam ng marami, ang epekto ng loan deduction sa inyong pension add-on. Kung meron kayong kasalukuyang SSS loan na binabawasan sa inyong buwanang pensyon, ang 3,000 add-on ay maaaring maapektuhan din ng deduction na yon. Halimbawa, kung ang inyong regular na pensyon ay 5,500 bawat buwan at may buwanang loan deduction kayo ng 800 para sa inyong salary loan na hindi pa nababayaran, ang inyong natatanggap na net ay 4,700. Ngayong may dagdag na 3,000, ang inyong kabuuang dapat matanggap ay 500. Ngunit kung isasama pa ang loan deduction,
Ang inyong actual na matanggap ay maaaring maging 7,700 lamang. Ito ay hindi multa o parusa. Ito ay bahagi ng sistema ng SSS at GSIS upang matiyak na nababayaran ang mga naunang utang. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit hindi eksaktong 30,000 ang dagdag sa inyong account, ito ang dahilan. Huwag kayong mag-agala. Suriin lamang ang inyong statement of account o loan balance sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch o bisitahin ang kanilang opisyal na website. Pag-usapan naman natin ang clawback at offset na patakaran, ang isa sa mga bagay na madalas hindi na ipapaliwanag sa ating mga pensyonado. Ang clawback ay nangangahulugang kung natanggap ninyo ang isang benepisyo na hindi kayo karapat-dapat matanggap. Halimbawa, dahil sa error sa sistema o sa maling impormasyon, ang SSS o GSIS ay may karapatang bawiin ito sa inyong susunod na pension payment. Hindi ito nangyayari ng madalas, ngunit kailangan ninyong malaman ito para hindi kayo mabigla. Ang offset naman ay ang proseso kung saan ang anumang benepisyo na dapat ninyong matanggap ay direktang ibabawas sa inyong natitirang utang o obligasyon sa SSS o GSIS. Kaya kung naghihintay kayo ng lump sum o kahit anong claim at mayroon kayong outstanding loan, ang offset ay maaaring mangyari. Ang payo namin sa inyo, laging panatilihing malinis ang inyong records. Bayaran ang inyong mga loans kung kaya ninyo. At kung may katanungan kayo tungkol sa mga deduction na hindi ninyo maipaliwanag, huwag mahiyang pumunta sa opisina at magtanong. Ito ay inyong karapatan bilang isang pensyonado. Ngayon, nais naming pag-usapan ang isang bagay na lubos na nakakaapekto sa bawat pensyonado, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ito ang isa sa pinakakritikal na hakbang na dapat gawin ng bawat pensyonado taon-taon. Kung hindi kayo mag-sumite ng inyong ACOP sa tamang panahon, ang inyong pensyon ay maaaring masuspend. At kung masuspend ang inyong pensyon, hindi lang ang regular na bayad ang maaapektuhan, pati na rin ang anumang karagdagang benepisyo tulad ng 3,000 na ito. Para sa mga SSS pensioner, ang ASOP ay maaaring gawin online sa pamamagitan ng My SSS portal o personal sa pinakamalapit na SSS branch. Kailangan ng isang valid ID at isang litrato na may hawak na papel na nakasulat ang kasalukuyang petsa. Para sa mga hindi makalakad o may sakit, maaaring magpadala ng authorized representative na may special power of attorney. Para sa mga GSI's pensioner, ang katumbas nito ay ang Pension Payroll Listing Verification na kailangan ding gawin ng regular. Makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na GSI's office para malaman ang eksaktong proseso para sa inyong sitwasyon. Mga kapwa pensyonado, huwag ipagpaliban ang ACOP. Ang inyong pensyon ay sulit ang kahit anong pagsisikap para mapanatiling aktibo. Bago tayo magpatuloy, nais naming bigyan kayo ng ilang praktikal na payo para sa inyong branch visit. Pumunta ng maaga, mas mabuti ang umaga bago mag-alas 9 para hindi kayo matagal na nakatayo o nakaupo sa pila. Magdala ng merienda at tubig, lalo na kung alam ninyong matagal ang pila. Magdala ng 2 kopya ng lahat ng dokumento, kailangan ng isa para sa opisina at isa para sa inyo. Isuot ang komportabling damit at sapatos dahil maaaring matagal ang paghihintay. At kung may kasama kayong isang miyembro ng pamilya, mas maganda para may makatulong sa inyo sa mga form at pila. Kung hindi kayo makakapunta ng personal, maraming SSS at GSIS branches ay may telepono at email na maaari ninyong gamitin. Ang SSS hotline ay 1455. Ang GSIS contact number ay makikita sa kanilang opisyal na website na gsis.gov.ph. Huwag kayong matakot tumawag para iyan sa inyo. At ngayon, isang bagay na talagang kailangang marinig ng lahat, ang babala tungkol sa mga scam. Sa bawat may bagong benepisyo o pension update, laging may mga taong naghihintay na pagsamantalahan ng ating mga pensyonado. Pakinggan ninyo itong mabuti, ang SSS at GSIS ay hindi kailanman magpadala ng mensahe na hihinging magbayad kayo ng processing fee para matanggap ang inyong benepisyo. Hindi sila magtatawag na hihinging ibigay ninyo ang inyong PIN, password o OTP. Hindi sila magpapadala ng text mula sa personal na numero ng isang tao. Kung may tumawag o mag-message sa inyo na nagsasabing mula sila sa SSS o GSIS at kailangan ninyo nang magbayad ng kahit anong halaga para makuha ang inyong 3,000, iyan ay scam.
Huwag kayong sagutin, huwag kayong magbigay ng anumang impormasyon, at iulat agad sa pinakamalapit na police station o direkta sa SSS o GSIS. Ang inyong pensyon ay libre. Ang inyong benepisyo ay libre. Walang sisingilin sa inyo ng tapat na opisyal ng gobyerno para makuha ang inyong pinaghirapang pera. Pag-usapan natin ng mas malalim ang computation example para mas maintindihan natin kung magkano talaga ang matatanggap. Halimbawa, isang SSS pensioner na ang regular na buwanang pensyon ay 5,200. Mayroon siyang natitirang salary loan na may buwanang deduction na 600. Kaya ang kanyang net na regular pension ay 4,600 bawat buwan. Ngayong Mayo 2026, kasama ang 3,000 na add-on, ang dapat matanggap ay 7,600 bago ang deduction o 7,000 pagkatapos ng loan deduction. Hindi malaking halaga, ngunit iyon ay gamot para sa isang buwan. Iyon ay pagkain para sa pamilya. Iyon ay dignidad na pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Halimbawa naman ang isang GSIS pensioner na ang buwanang pensyon ay 8,500. Wala siyang loan deduction dahil nabayaran na niya ang lahat bago siya nagretiro. Kaya ang kanyang matatanggap ngayong Mayo ay ang kanyang 8,500 na regular pension kasama ang 3,000 na add-on, kabuuang 11,500. Karapat-dapat siya sa bawat piso niyon. Ngayon, nais naming sagutin ang isang tanong na madalas itanong. Magtatagal ba ito? Magiging regular na ba ang 3,000 na ito? Ang tapat na sagot, hindi pa tayo sigurado. Ang kasalukuyang impormasyon ay nagpapakitang ito ay isang espesyal na release para sa Mayo 2026 na bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para tulungan ang mga senior citizen at pensyonado. Ngunit tulad ng anumang pulisiya ng gobyerno, maaaring magbago ito. Maaaring i-extend, maaaring gawing regular, o maaaring matapos pagkatapos ng isang beses na pagpapalabas. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga na manatiling updated. Ang pakikinig sa mga tamang source, hindi sa chismis, hindi sa hindi kilalang Facebook page, hindi sa mga anonymous na text message, kundi sa opisyal na website ng SSS at GSIS at sa mga mapagkakatiwalaang channel tulad ng aming channel. May isa pang mahalagang bagay na nais naming ibahagi bago tayo magtapos. Para sa ating mga senior citizen na hindi pa pensyonado ngunit malapit na mag-retire, ito ang tamang panahon para simulan ang proseso ng inyong retirement claim. Kung meron kayong SSS contributions na hindi pa na-post o GSIS records na may kamalian, ituwid na iyon ngayon habang meron kayong lakas at oras. Mas madali ang ayusin ang mga bagay habang aktibo pa kayo kaysa harapin ang mga isyo pagkatapos na kayong magretiro. At para sa mga miyembro ng pamilya ng ating mga pensyonado, kung nanonood kayo ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo para mas maintindihan ang sitwasyon ng inyong mga mahal sa buhay. Samahan ninyo sila sa branch visits. Tulungan ninyo silang i-update ang kanilang accounts online. Ang mga maliit na bagay na iyon ay malaking bagay para sa kanila. Mga kapwa pensyonado, mga retirado, mga senior citizen ng Pilipinas, nais naming ipaalala sa inyo ngayon, ang inyong pensyon ay hindi handout. Hindi ito awa ng gobyerno, ito ay ang bunga ng inyong mga tao ng pagtrabaho, ng inyong pagbabayad ng kontribusyon, ng inyong paglilingkod sa ating bansa. Bawat piso ng inyong pensyon ay may kasamang pawis, dedikasyon, at sakripisyo, at kayo ay may karapatang matanggap ito ng buo, ng tama at sa tamang oras. Huwag kayong mahiyang ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Huwag kayong mahiyang magtanong sa opisina. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga mahal sa buhay. At huwag kayong maniwala sa mga nagmamarunong na walang ibang layunin, kundi pagsamantalahan ang inyong pinaghirapang benepisyo. Ang inyong mga taon ng serbisyo at kontribusyon ang nagtatayo ng pundasyon ng ating lipunan. Ang bawat benepisyo, bawat tulong, bawat dagdag na pensyon, iyon ay para sa inyo. Karapat-dapat kayo. Sa lahat ng aming mga mahal na manonood, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, maaari po bang ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak at sa lahat ng pensyonado na inyong kilala? Marami sa ating mga kababayan ang hindi pa nakakaalam ng mga update na ito. Ang inyong pagbabahagi ay maaaring malaking tulong sa kanila. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, mangyaring pindutin na ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo makapalampas ng kahit isang mahalagang balita,
tungkol sa SSS, GSIS, at sa inyong mga benepisyo bilang pensyonado. Lagi kaming nandito para sa inyo. Maraming salamat sa inyong panunood. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan, mahalin ninyo ang inyong mga pamilya, at tandaan, hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod na video, ingat po kayo palagi.